Hello there! Hello, hello! Aba, alas 9 na po. At yung katatapos yung napakinggan kanina, the AI Talks with the Voice Master, eto naman ang Go Agri Plus. Kumusta po kayo lahat ng mga nakikinig buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, me once again. Aba, English yun, ano? Drizzle, Ate Tess, Kiko Flores ang inyong makakasama hanggang alas 10 ng umaga. Special ang araw na ito ng Sabado sapagkat pag-uusapan namin, makinig po kayo, ang aking pong guest ngayon na espesyal at makakadaupang palad ko sa Himpapawid ay may kaugnayan po sa Housing and Urban Development. Opo, yan sa House of Representatives. Alright? So, Housing and Urban Development. Mga kababayan, at mukhang ready na sa pamamagitan ng Zoom. Ang ating mga kakusap ay ang kinatawan ng District 6 sa Quezon City. Walang iba kundi si Congresswoman Marivic Copilar. Magandang umaga po, Congresswoman Marivic. Kumusta po kayo? How are you today? I'm okay. Medyo tiring lang the whole week, but Oh, I'm okay. well, Magandang umaga po sa Kakiko at sa lahat po ng tagapakinig po ng ating palatuntunan ngayong umaga. nako, salamat po na napag-unlakan niyo po ako kahit napaka-hectic niyo ng schedule niyo sa Kongreso. At ngayong Sabado, ilang minuto ang hihiramin ko po sa inyo. Let's talk about sa committee niyo po, yung urban development, ano po, housing and urban development. Meron pala kayong plano na amyendahan ito, magsulong ng amendment nitong the Republic Act 7279, otherwise known as the Urban Development and Housing Act of 1992. Ano ang plano po yung mga isulong na amyenda nito, Congresswoman Marivic? Yeah, una, Kakiko, maraming salamat sa oportunidad Opo. na ako ay ito ay ating matalakay, through media. Kasi alam nyo, isa sa prevailing problem ng ating bansa ay housing, pabahay talaga, and urban development. Pwedeng may pabahay, pero blighted pa rin yung mga areas, so hindi mo mararamdaman na may mga proyekto palang pabahay ang ating gobyerno. Una, ang aking plano na naisisulong ay i-overhaul ang UDHA o yung 7279. Bakit? Kasi 3 dekada na ito at kailangan na natin baguhin at para sa napapanahon na sitwasyon o current situation ng ating pabahay o mga problema natin na hinaharap pagdating sa katiyakan sa paninirahan. At ang una nating nais gawin is from UDHA, sana ma-convert natin ito to a housing code of the Philippines. Bakit? Unang rationale is we want a holistic approach. No? Dahil ang pabahay hindi lang problema ng mga ISF. Ang pabahay ay problema rin ng mga empleyado ng gobyerno. O nga. Marami nagrenta, pero ang tagal-tagal na nila, pero hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng kanilang sariling katiyakan sa paninirahan. So, yun ang number one natin na nais na rason kung bakit natin gustong baguhin from UDHA to housing, holistic approach. Dahil naniniwala tayo, marami ang nangangarap na magkaroon ng pabahay at murang affordable and decent housing. Po. Second, um, alam niyo yung batas ng UDHA, diba, mga relocation site, resettlement areas, pansin natin, hindi ito nagtatagumpay kasi ang ginagawa, i-relocate mo pero babalik pa uli doon sa dati nilang lugar. So, gusto natin na amyendahan ito at talagang gawin natin ng in-city resettlement or nearby city resettlement para hindi na disfranchise o hindi na aalis sa trabaho, malapit sa trabaho o pag-aaral ng kanilang mga anak. At naniniwala ako magagawa natin to if the LGU and the national government will cooperate na ang idle lots nila ay pwedeng gawin natin as a socialized housing projects ng ating pamahalaan. Yan. Third, Mga ganun po, sabi nga ninyo, the Congresswoman Marivic, kay holistic approach ito na amendment at yung mga observations ng inyong mga stakeholders ay nandoon, I'm sure, ay naibigay sa inyo at ito ay pag-aaralan. Pero sa inyong pag-aaral po ba, ano sa tingin niyo yung pinakabalakid po sa pagpapatupad nitong Urban Development and Housing Act papunta doon sa amendment na gusto nyong isulong? ako number one balakid, Yes, ma'am. pasensya na, ako naman ay pro-poor, pero Mm-mm, dapat mm-mm. siguro madisiplina, no? Mhm. Dapat magkaroon ng stricter penalty na kasama yun sa ating pagbabalangkas ng
ng bagong housing code sana ng Housing Code of the Philippines, dapat stricter penalty kasi marami yung binibigyan mo ng oportunidad na magkaroon ng mura at disenteng pabahay. After a while, ibinibenta rin eh. So gusto ko stricter penalty na dapat makulong yung nagbebenta ng kanilang mga pabahay na binibigyan ng gobyerno o oportunidad na mababang murang pabahay na binibigay na pagkakataon sa kanila ng ating pamahalaan. So, isa yun, nakasama yun, no? Dapat madisiplina rin natin yun. Kaya we go not only for selling, kundi rental housing. Nais din natin isama sa ating bagong Housing Code of the Philippines ang programa ng rental housing subsidy. Maganda po yung mga binanggit ninyong mga programang yan going to that direction sa mga amendments na isusulong ninyo. Well, talagang totoo po kayo. May mga taong nakikinabang, merong mga gusto makinabang at talagang yung iba naman talagang manloko lamang. But just another point on this discussion. Siya nga pala, Congresswoman Marivic, ang Department of Human Settlements and Urban Development on DSUD at ang Quezon City Government ay maglulunsad ng paglilinis o clearing operations sa mga waterways. Meron po bang barangay sa District 6 ang binabaha pa rin pag tuwing umuulan o tag-ulan? First and foremost, Kiko, I Opo. would not prefer that for DSUD to do that. Mm-hmm. Ang tingin ko dapat NHA dahil sa charter ng NHA, which I am also one of the proponent to extend the 25 years, another 25 years charter of NHA. Ang Opo. unang mandato nila is alisin ang lahat ng mga pabahay sa ibabaw ng danger zone at along sa mga estero. So ako my opinion on that matter is that I hope it's NHA functions their gumawa ng talagang tamang hakbang nila para magkaroon ng relokasyon yung mga nasa ibabaw ng creek o danger zone para sa clearing operations nila. It should be NHA on my side kasi yun ang kanilang mandato. They should, when we talk about housing projects, when providing socialized housing projects, they should yun. But when we talk about clearing operations about sa mga sero, it should be NHA because that is their mandate. Oh, I see. So that should be the National Housing Authority ang lead agency din. Kasama sa bagay andun din nga pala ng ang NSA it's an attached agency sa DSUD. But it's an attached agency, but the charter speaks out that NHA should function that way na dapat sila yung nagbibigay ng relocation doon sa mga danger areas or mga clearing operations dun sa waterways, maalis lahat yung mga illegal shanties doon. Well, para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, Congresswoman Marivic, yung mga hindi nakatira dito sa Quezon City, ano nga bang sakop ng 6th District, Congresswoman Marivic? 6th District is from, the first is my first barangay is sa central ng Iglesia. Okay. Then, pasok ka along Tandang Sora. Then, after Tandang Sora, you go to Quirino, yung Mindanao Avenue, yung subway na ginagawa ngayon. That's also my district. Then go ka Quirino Avenue, then tatawid ka ng Balintawak, pasok ka ng Apolonio, Samson. That's the last barangay. We are consisting of 11 barangays, but these are big barangays. Yes. Okay. Nabanggit nga natin yung magiging programa for clearing of waterways ng mga informal settlers. Ang 6 districts ba meron pa rin mga informal settlers? Actually, marami, no? Maraming sa waterways. Okay. Before pa pumutok talaga itong clearing operations ng waterways, Apo. ako talaga is eyeing for, as a congressman, dahil national to, and may alam ko yung mandate that it should be NHA. Ang talagang plano ko talaga, for my second term, is to clear the waterways at i-ask talaga ang NHA na bigyan ng relocation site itong mga to. Kasi sa distrito ko naman, gusto naman ng relocation eh. Ang problema, I don't know if NHA is ready for that. Well,
Palagay ko naman na bago nila isulong, makikipag-coordinate naman sila sa inyong tanggapan. Kasi nga, ang magiging tanong dyan, ano po ang mga partikular na magiging ambag nyo bilang congresswoman nung District 6 na dito po sa gagawing clearing operations sa mga waterways sa Quezon City, di ba? Lalo na sa mga maapektuhang mga informal settlers at ang pagtugon doon po sa problema pa rin ng pagbaha. Ano po, Congresswoman? Pero ako nga, ang paniwala ko nga Hmm. ah, ah, alisin muna natin yung nasa ibabaw ng Mhm. mga waterways. Oo, Okay. kasi alam nyo, sa Quezon City, 49,000 ang ano ang mga nasa ibabaw ng Mga we call them informal bahay settlers, ano po? Oo, dun sa ngayon. ibabaw ng creek, sa Opo. danger zone. So kung aalisin natin 'to, malaki itong Ba? paghinga sa daloy ng tubig, no, Mm, 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 mm. sa ating mga estero, sa ating mga creek. So malaking bagay 'yon. So ako actually, yun lang ma-relocate mo, bawas na yung problema natin pagdating sa baha at sa pabahay. Yeah, well, oo. Ako, I agree with you. Para at saka paghanda ang mabuti. Hindi yung magiging bara-bara ang itong basta-basta sasabi, o sige, i-clear muna lahat na yan, but we need to prepare. Lalong-lalo na yung paglalagakan. And I, of course, agree again na kailangan masuportahan, matulungan din itong mga informal settlers nga sa kanilang economic needs. Ano po? Yung livelihood kasama dyan, Well, Congresswoman. yeah, kasama naman 'yun sa pagbabalangkas natin o Mm. amyendahan ng ating UDA or paggawa natin ng bagong National Housing Code. Masigurado rin natin yung entitlements ng ating mga kapatid ng ISF. Mm. Masigurado natin na pag kasama ka rin kasi yung township program na pag nagawa ka ng relocation site, Mm. dapat kompleto. Andun may paaralan, may trabaho, at yung seguridad ng kalusugan, dapat may health center, dapat township talaga. At yun ang nais din natin na isama sa pagbabalangkas natin ng bagong Housing Code of the Philippines. When we talk about Housing Code of the Philippines, we do not only talk about socialized housing. Pero Opo. syempre, tututukan natin yan. Tututukan natin ng maigi yan. Dahil yan ang mas nangangailangan. Pero sasama rin natin ng ibang modalities like economic housing, low-cost housing. Kasi even the DSUD now, no, through Secretary Alilim, meron na siyang different modalities. Hindi na lang yung Opo. pataas. Kasi hindi lahat, like sa NCR, maaring pwede yung pataas, yung vertical housing. Pero marami rin ang nangangarap ng horizontal. Like, natutuwa ako dahil ngayon meron na rin bagong, hindi na CMP program hindi na Community Mortgage Program. Ngayon, Enhanced Community Mortgage Program ng Opo. SHOPC, which ang dami na nakapending na mga application for that. At pag yan nagtagumpay, on-site na ito. Mm, So, mm, mm. hindi na natin kailangang i-display sila on-site na at magiging responsable na sila. And since time immemorial, kagawad pa lang ako, kapitan pa lang ako, very effective na ang community mortgage program. Mm. Kasi dito walang talo ang gobyerno, even the lot owners, no, walang talo dito because una, it's socialize yung price, pagkatapos exempt ang lot owner sa capital gain, tapos hindi mo din i-displace yung mga tao kasi on-site na siya. Well, napakaganda ng binabanggit niyo, Congresswoman Marivic. Doon sa tinatalakay natin at doon sa inyong binabanggit na amendment on the Urban Housing Development Act, meron pa ba kayong gustong i-share without necessarily preempting your other plans for the committee meetings? Go ahead, Congresswoman. Well, isa pa sa sinusulong ko na isasama sa amendments ng UDHA or Opo. kung matutuloy natin yung National Housing Code of the Philippines, yung 20% balance housing. Kasi naniniwala ako na yung 20% balance housing, ito yung, kung ikaw developer, yung 5% ng project cost mo, ibibigay mo yan, no, sa DSUD, Opo. at yan ay magtatayo ng maraming pabahay. Pero ang nangyayari kasi, matagal na ito ay iniintrega lang sa NHA, tapos ito ibubuin, no, iipunin, tsaka gagawing accounts, nagiging accounts, no. So, mas maganda ngayon yung balance housing, yung 20% balance housing, direkta na. Kunyari, yung LGU may ginagawang socialized housing, developer dito nag-develop sa Quezon City. Dapat yung contribution nila direkta na doon sa
pabahay na ginagawa ng LGU. Bakit? Para direkta rin nakikinabang yung mga tao o yung LGU na yun na gumagawa ng socialized housing. Para yung paggawa ng housing project, hindi lang nakasentro sa national government. Kumbaga lahat ng LGU na bibigyan ng tsansa na gumawa ng kanilang mga pabahay projects na may suporta ng mga stakeholders and lahat ng kanilang mga developers na nagtatayo din doon sa kanilang syudad. Isa sa mga nababanggit po ninyo, Congresswoman Marivic, ay tungkol dito sa, siyempre, ang mga areas ngayon, Metro Manila and other metropolis, ay kulang na po sa lupa na pwedeng rentahan kayo o pagtayuan ng mga pabahay sa mga, well, we say, yung mga nangangailangan talaga ng mga bahay. Ano po? May, ano po kaya ang pwedeng may idagdag pa na inputs o kaya ideas na pwedeng ma-develop dyan, Congresswoman? Yeah. Honestly, totoo naman, isasad lang nung socialized housing projects ng ating gobyerno ay yung Opo. lupa. Pero malaking tulong yung idle lots ng bawat LGU. Kung may inventaryo ang LGU ng mga idle lots nila, doon pwede makipagtulungan ang DSUD at ng LGU sa mga idle lots nila at doon pwedeng magtayo ng pabahay o socialized housing project. At pag ganun ang nangyari, less cost on the part of the national government or sa DSUD kasi hindi ka nabibili ng lote. Eto na yun, ready na yun. At yung less cost nun, pwede mo nang invest doon para sa pagpapatayo ng mga socialized housing project. And I believe may kopya ang DSUD na ng mga idle lots ng bawat LGU. Okay. Nako, masarap kayong kausap, Congresswoman. Pwede bang mga part 2 or part 3 ito pag-uusapan natin, lalo ng mga housing and urban development programs. At pwede natin itong gawin siguro once in a while sa program na ito. And thank you. Kahit na Sabado ay napagpaunlakan niyo po ako na kayo'y makapanayam today. Meron po kayong babatiin dyan sa inyong lugar, Congresswoman Marivic. Siguro gusto kong magpasalamat ka Kiko na sana bumalik uli yung init no ng pagtalakay natin sa problema natin ng housing kasi ang ating housing backlog is 6.6 million no. So pag lalobo pa ito pag hindi ito na-address. Pero naniniwala ako na maayos natin ang housing projects o housing problems natin ng ating bansa kung lahat ay magtutulungan mula sa LGU, mula sa national government at sa ating mga developers at dun sa maliliit nating mga developers. So, naniniwala ako hindi magiging panaginip lamang ito o pangarap, kundi mararating natin ito basta meron lang tayong political will, no? And ang aking patiin ko lang yung aming mamamayan dito sa distrito sa East na nakikinig. Ay, opo. Magandang umaga po. Right. Thank you muli, Congresswoman Marivic Pilar sa pagpapanunlak itong panayam na ito. Pasalamatan din natin ang iyong masipag na Chief Legislative Officer, si Ma'am Ritz, ang pinakamayaman yung staff, ano? Pangalan pa lamang, Ma'am Ritz de Los Santos. At ang inyong mga staff, salamat po ha. Part 2 or Part 3, Congresswoman Marivic. Salamat po. God bless. Asahan ko yung ating Part 2 and Part 3. Kasi yes. Alam or mo, more. Marami ang interesado talaga. Ay, po. Salamat po. Interesado talaga. Tama po. Thank you. Gandang umaga po and God bless. Congresswoman Marivic Pilar ang inyong inyong napakinggan sa panayam na ito. At siya po, mga kababayan, ang chairperson ng Committee or Housing and Urban Development Committee sa House of Representatives. Siya din po ang kinatawan o congresswoman ng District 6 dito sa Quezon City. Alright, tuloy-tuloy mga balita at inyo na napapakinggan dito po lamang sa Radyo Pilipinas 738 kHz at napapanood din po sa TV Plus, Channel Free at Affordable TV, Channels 45 to 49. Siyempre, ang Facebook ng Radyo Pilipinas 738 at sa YouTube, Channel 7 o Radyo Pilipinas 1.